Isang matinis na iyak, iyon ang gumising sa diwa ni Valentina. Hindi iyak ng isang ordinaryong sanggol na naghahanap lang ng gatas o ng kalinga ng ina. Ito ay isang sigaw. Isang sigaw na puno ng paghihirap. Tila may kung anong puwersang sumasakal sa munting lalamunan. Napatigil siya sa pagpupunas ng mamahaling sahig na gawa sa marmol. Sa katahimikan ng dambuhalang mansyon ng mga Mendoza, ang yak ng sanggol ay parang punyal na humiwa sa hating gabi. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, hindi na iyak ni Baby Nicolas ang naririnig niya, kundi ang mahinang pag-ungol ng kanyang ina sa hospital bed habang nilalabanan nito ang bawat paghinga. Ang tunog ng paghihirap. Kahit saan man ito magmula, iisa lang ang pakiramdam na dala nito. Para sa'yo ito? Nay, bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang sariling mga luha. Kailangan kong maging matatag para sa'yo. Ilang oras lang ang nakalipas, halos gumuho ang mundo niya. Nasa maliit at masikip nilang apartment si Valentina nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang dikipad na modelo, luma na, at gasgas pero ito lang ang tanging yaman niya. Hello? Doc? Kamusta po si nanay? Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga mula sa kabilang linya. Valentina, I'm sorry. We need to operate as soon as possible. Humihina na ang puso ng nanay mo. Naramdaman ni Valentina ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Magkano po, Doc? Magkano po ang kailangan? Ang buong operasyon ay aabutin ng ₱250,000. ₱250,000. Para kay Valentina, ang halagang iyon ay kasing layo ng buwan. Ang sahod niya sa paglilinis sa isang maliit na karinderya ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain at sa mga gamot na pampakalma sa sakit ng ina. Gagawin ko po ang lahat, Doc. Hahanap po ako ng paraan. Pakiusap, huwag niyo po pababayaan si nanay. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Para siyang isang langgam na pinapasan ang buong mundo. At doon, sa gitna ng kanyang desperasyon, isang text message ang dumating mula sa isang ahensya na pinag-applyan niya noon. Good day, Miss Valentina Ruiz. We have an urgent opening. Cleaner for the Mendoza residence. High salary. Report immediately if interested. Ang pamilya Mendoza. Isa sa mga pinakamayaman, hindi lang sa Madrid, kundi sa buong Pilipinas. Para itong isang milagro. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. At ngayon, narito na siya. Nakatayo sa gitna ng isang palasyo na sa mga pelikula niya lang nakikita. Ang sahig ay mas makintab pa kaysa sa salamin. Ang mga chandelier ay parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan. Pakiramdam niya, isa siyang langgam na napadpad sa palasyo ng mga higante. Ikaw si Valentina, tama? Isang matamis na boses ang pumukaw sa kanya. Isang babaeng nasa mga 40 anyos, si Ma'am Leticia ang head housemaid. Maayos ang pananamit nito at pormal ang kilos. Ngumiti ito sa kanya, pero hindi umabot sa mga mata nito ang nangiti. Oo po, ma'am. Ako nga po. Ako si Leticia. Siguraduhin mo lang na gagawin mo ng maayos ang trabaho mo. Ayaw na ayaw ni Sir Ricardo ng makalat, lalo na ngayon. At nandito na si Baby Nicolas. Makakaasa po kayo, ma'am. Bigla, isang malakas at puno ng awtoridad na boses ang narinig nila mula sa itaas ng grandiyosong hagdanan. Leticia, nasaan ang report na pinapakuha ko sa'yo? Napatingala si Valentina. Nakatayo roon ang isang matangkad na lalaki. Siya si Sir Ricardo Mendoza, ang amo niya. Nakasuot ito ng mamahaling business suit. Guwapo, pero ang mga mata nito ay malamig. Tila may permanenteng anino ng kalungkutan. Hindi man lang ito tumingin sa direksyon niya. Para siyang isang bagay na hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng isang sulyap. Paparating na po, sir. Mabilis na sagot ni Leticia.
Bumaba si Sir Ricardo at dumaan lang sa tabi ni Valentina na parang hangin. Doon niya naamoy ang pabango nito. Isang amoy na para sa mga mayayaman lang. Isang amoy na hinding-hindi niya malalanghap sa mundo nila ng ina. Nang makaalis ang amo, saka lang nakahinga ng maluwag si Valentina. "Ganyan talaga si Sir," sabi ni Leticia. Naging ganyan siya simula nang mamatay ang asawa niya, si Ma'am Isabella last year. Kaya ang buong atensyon niya ay na kay baby Nicholas na lang. Ang nag-iisang alaala na iniwan ni Ma'am sa kanya. Naunawaan ni Valentina. Ang lungkot sa mga mata ni Sir Ricardo ay lungkot ng isang taong nawalan. Dinala siya ni Leticia sa nursery. Isang kwarto na mas malaki pa sa buong apartment nila. Puno ito ng mga mamahaling laruan at gamit ng sanggol. At sa gitna ng lahat, sa isang kuna na gawa sa kahoy na tila pang prinsipe, natutulog ang isang anghel, si Nicholas. Nang makita niya ang payapang mukha ng sanggol, biglang gumaan ang pakiramdam ni Valentina. Napaka-inosente, napakapuro. Ang amoy nito ay pinaghalong gatas at baby powder. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng isang kakaibang koneksyon, isang pagnanais na protektahan ang munting nilalang na yon. Ngayon, ang anghel na yon ay umiiyak. At ang iyak nito ay hindi normal. Dahan-dahan, dinala ng kanyang mga paa si Valentina palapit sa nursery. Bahagyang nakabukas ang pinto, sumilip siya sa maliit na siwang. Sa loob, nakabukas lang ang isang maliit na night lamp. Nakita niya ang isa pang kasambahay, si Clara, isang dalagita na kasing edad niya. Ay nakayapos kay baby Nicholas, pero hindi sa paraan ng isang nag-aalaga. Mas mukha itong isang taong sa pilitang may ginagawa. Pilit nitong isinusubo ang isang bote sa bibig ng sanggol na walang tigil sa pag-iyak at pagpupumiglas. Umiiling-iling ang munting ulo ni Nicholas. Iniiwasan ang dulo ng bote. At hindi iyon ordinaryong bote ng gatas. Ito ay isang maliit na bote na gawa sa maitim na salamin. Walang pangalan. Walang kahit anong marka. Nanginginig ang mga kamay ni Clara. Basa ng pawis ang kanyang noo, kahit na malamig naman sa loob ng kwarto dahil sa aircon. Ang mga mata niya ay palingalinga sa pinto. Tila may kinatatakutan na biglang pumasok at makakita sa kanyang ginagawa. "Shh, baby. Please." Halos pabulong na sabi ni Clara. Ang boses ay nanginginig din. "Para rin to sa'yo. Para makatulog ka na ng mahimbing." Pero ang iyak ni Nicholas ay lalong lumalakas. Isang iyak ng pagtutol. Isang iyak ng sakit. Nanigas si Valentina sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na mayroong mali. Sobrang mali. Ang pag-aalala para sa sariling ina ay napalitan ng takot para sa isang sanggol na walang kalaban-laban. Sino ang hindi magtataka? Isang bote na walang tatak, ibinibigay ng patago sa gitna ng gabi, habang ang nagbibigay ay nanginginig sa takot. Hindi ito gamot. Sigurado siya. Ito ay lason. Ang pag-iisip na yon ay parang kidlat na tumama sa buong sistema niya. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Anong gagawin niya? Isa lang siyang hamak na katulong. Kakapasok pa lang niya sa trabaho. Isang maling galaw lang niya ay maaari siyang mawalan ng trabaho at mawawalan ng pag-asa ang kanyang ina. Pero paano niya tatalikuran ang nakikita niya? Paano niya hahayaan na saktan ng isang inosenteng sanggol? Sa kanyang pag-iisip, muling itinapat ni Clara ang dulo ng bote sa bibig ni Nicholas. Sa pagkakataong ito, gamit ang isang daliri, pilit niyang ibinuka ang malambot na labi ng sanggol. Isang patak mula sa madilim na likido ang tumulo sa gilid ng bibig nito. Kasabay nito, umalingaw-ngaw ang pinakamatining na sigaw ni Nicholas. Isang sigaw na bumasag sa puso ni Valentina. Hindi niya kaya. Nakita niya sa sanggol ang sarili niyang ina. Parehong walang laban. Parehong nagtitiwala sa mga taong dapat ay nag-aalaga sa kanila. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay.
Ngayon na, habang nananatiling nakatago sa dilim ng pasilyo, naramdaman ni Valentina ang pag-init ng kanyang mga mata. Napahawak siya sa malamig na pader para suportahan ang sarili habang pinapanood ang eksenang hindi dapat masaksihan ng sinuman. Nakita niya ang nanginginig na kamay ni Clara na muling nagtangkang ipainom ang laman ng walang etiketang bote sa umiiyak na sanggol. Nang mag-isa na lang si Valentina sa pasilyo, doon lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader habang pilit na pinapakalma ang sariling paghinga. Ang imahe ni Clara at ng itim na bote ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Hindi siya maaring magkamali. Ang takot sa mga mata ni Clara, ang pagpupumiglas ng sanggol, hindi iyon normal. Kinabukasan, sinubukan niyang maging normal. Naglinis siya ng mga bintana, nag-vacuum ng mga mamahaling carpet, at nagpunas ng alikabok sa mga antigong kasangkapan. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Bawat kilos niya ay may kasamang bigat at pagkabalisa. Nakita niya si Clara sa kusina, nagtitimpla ng gatas para kay Nicolas. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang lumapit. "Clara!" Mahinang tawag niya. Nagulat ang dalaga. Halos mabitawan nito ang hawak na bote ng gatas. Valentina! Bakit ahakit?" "Okay ka lang ba? Narinig ko kasi si baby na umiyak ng malakas kagabi. Akala ko may problema." Sinadya niyang gawing simple at puno ng pag-aalala ang kanyang tanong. Agad na umiling si Clara. Iniiwasan ang kanyang mga mata. Wala yon. Medyo sinisikmura lang siguro. Binigyan ko lang siya ng vitamins niya. Yun ang bilin ni Ma'am Leticia. Vitamins. Ang salitang iyon ay parang isang kasinungalingan na sinampal sa mukha ni Valentina. Anong klaseng vitamins ang inilalagay sa isang bote na walang marka at ipinaiinom ng patago sa gitna ng gabi? Ganoon ba? Pilit nang ngumiti si Valentina. Nakakapanibago lang kasi. Sa amin sa probinsya, ang vitamins ay laging may pangalan ng doktor. Namutla si Clara. Special kasi ang vitamins ni baby. Mahal. Galing pa sa abroad. Pagkatapos ay mabilis itong nagpaalam. Sige, kailangan ko na siyang dalhan ng gatas. Habang pinapanood niyang paalis si Clara, lalong tumibay ang kutob ni Valentina. Nagsisinungaling ito at takot na takot ito. Kinahapunan, habang naglilinis siya sa malawak na library ng mansyon, pumasok si Leticia. Ang ngiti nito ay kasing tangmis pa rin ng dati, pero ang mga mata nito ay matalim. Valentina, Iha, po Ma'am Leticia. Nabalitaan ko na marami ka raw tanong tungkol sa pag-aalaga namin kay Nicolas. Sabi nito habang hinahaplos ang isang librong nakabalat sa katad. Alam mo, sa isang malaking pamamahay na tulad nito, mahalaga ang tiwala. At mahalaga rin na alam ng bawat isa kung saan lang siya lulugar. Naramdaman ni Valentina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ito ay isang babala. Nababahala lang po ako sa kalusugan ng bata, ma'am. Tumawa ng mahina si Leticia. Isang tawa na walang kagalakan. Ang kalusugan ni Nicolas ay responsibilidad namin. Ang responsibilidad mo ay ang mga sahig, ang mga bintana, at ang alikabok. Naiintindihan mo ba? Itutok mo lang ang atensyon mo sa paglilinis. Mas magtatagal ka dito kung ganoon. Pagkasabi noon, tumalikod na si Leticia at iniwan siyang nakatayo roon. Ramdam ang lamig ng banta sa bawat salita nito. Kinagabihan, hindi na mapakali si Valentina. Ang mga babala ni Leticia ay lalo lang nagpatunay na may itinatago sila. Naatasan siyang maglinis sa ikalawang palapag. Malapit sa opisina ni Sir Ricardo, tahimik ang paligid. Habang nagpupunas siya ng isang malaking florera sa may pasilyo, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng opisina. Agad siyang nagtago sa likod ng makapal na kurtina ng isang bintana.
Hindi niya alam kung bakit, pero iyon ang idinikta ng kanyang takot. Dalawang tao ang lumabas. Si Leticia at isang lalaking hindi niya madalas makita. Si Alejandro Mendoza ang nakababatang kapatid ni Sir Ricardo. Sigurado ka bang walang nakakaalam nito, Leticia? Mahinang tanong ni Alejandro. Ang boses nito ay may halong inip at bagsik. Ako ang bahala, Sir Alejandro. Pero yung bagong katulong, si Valentina, tila masyadong mapakialam. Narinig ni Valentina ang pagchisk ni Alejandro. Isang hamak na katulong lang yan. Anong niyo magagawa niyan? Ang importante, mapabilis na natin ito. 1 taon na tayong naghihintay mula nang maaksidente ang hipag ko. Naiinip na ako. Nanlamig ang buong katawan ni Valentina. Aksidente? Konting tiis na lang po, sir, sabi ni Leticia. Ang gamot na bigay niyo ay dahan-dahan pero sigurado ang epekto. Magmumukha lang itong isang malubhang sakit. Walang sino man ang magdududa. Doon na bumigay ang puso ni Valentina. Ang mga salitang iyon ay kumpirmasyon ng pinakamasama niyang hinala. Hindi ito simpleng pananakit. Ito ay isang plano na patayin ng isang sanggol. Dapat lang, sagot ni Alejandro. Dahil kapag nawala na ang bata, lahat ng yaman ni Ricardo sa akin mapupunta. Napatakip si Valentina sa sarili niyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo at isumbong ang mga demonyong ito. Pero biglang pumasok sa isip niya ang mukha ng kanyang ina. Ang kalahating milyon. Ang trabahong ito, ang tanging pag-asa niya. Kung magsusumbong siya, sino ang maniniwala sa isang baguhang katulong laban sa kapatid ng amo niya? Mawawalan siya ng trabaho. At ang kanyang ina, patawarin mo ako. Nay, pero paano ko po ito tatalikuran? Nang makaalis na ang dalawa, lumabas si Valentina mula sa likod ng kurtina. Nanghihina, takot na takot, galit na galit. Tumakbo siya papunta sa maliit na kwarto para sa mga katulong at doon ibinuhos ang kanyang mga luha. Ang mundo ay isang napakalupit na lugar. Ang pera ay kayang gawing demonyo ang mga tao. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naisip niya ang inosenteng mukha ni Nicolas. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ngunit paano? Nagbukas ang pinto ng kanyang kwarto at doon nakita niya sina Leticia at Clara. Hawak ni Leticia ang parehong itim na bote. Inabot niya ito kay Clara. Ngayong gabi, mariin na utos ni Leticia. Siguraduhin mong mauubos niya yan. Wala nang palya. Kitang-kita ni Valentina ang takot sa mukha ni Clara habang tumatango ito. Pagkatapos ay nagsimula na silang maglakad, papunta sa direksyon ng nursery. Napagtanto ni Valentina, wala na siyang oras para mag-isip, wala nang oras para matakot. Kailangan na niyang kumilos. Ngayon na, pagod ngunit may ngiti sa labi. Iyon ang naramdaman ni Ricardo habang ang kanyang mamahaling sasakyan ay dahan-dahang pumasok sa gate ng mansyon. Isang matagumpay na business trip, pero hindi ang milyones na kontrata ang nasa isip niya, kundi ang munting anghel na naghihintay sa kanya sa bahay. Si Nicolas. Ilang araw niyang tiniis na hindi makita ang kanyang anak. Ngayon, sabik na siyang mayakap ito. Amoy ng pamilyar na amoy ng gata at baby powder. At titigan ng mukha na siyang tanging buhay na alaala ng kanyang yumaong asawa. Sa wakas, bulong niya sa sarili habang bumababa ng sasakyan. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay agad na naglaho. Ang karaniwang tahimik at marangyang mansyon ay puno ng kaguluhan. May mga sasakyan ng pulis na nakaparada sa harap. Ang mga ilaw nito ay kumikislap. Sinisira ang payapang dilim ng gabi. Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Bago pa man siya makahakbang, ang pinto ng mansyon ay bumukas at mula roon ay tumakbo papalabas ang kanyang kapatid na si Alejandro. Ang mukha nito ay larawan ng matinding pag-aalala at takot. Ricardo,
Salamat at dumating ka na. Sigaw ni Alejandro, basag ang boses. Anong nangyayari, Alejandro? Bakit may mga pulis? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Nasaan si Nicolas? Okay lang ba siya? Umiling si Alejandro at sa isang iglap, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata nito. Ricardo? Nawawala siya. Nawawala si Nicolas. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Ricardo. Anong ibig mong sabihin na nawawala? Kinidnap siya, kuya. Humagulgol si Alejandro na pahawak sa braso niya. Ang bagong katulong, yung Valentina. Siya ang kumuha sa anak mo. Valentina. Ang pangalan ay pamilyar. Iyon ang babaeng naabutan niya kanina bago siya umalis. Isang babaeng may maamong muka na yumuko lang nang dumaan siya. Hindi maaari. Pumasok si Ricardo sa loob ng bahay. Ang kanyang mga tauhan ay nagkakagulo. Si Leticia ay umiiyak sa isang sulok, habang si Clara naman ay nanginginig. At tila hindi makapagsalita. Puno ng mga pulis ang sala. Sir Mendoza, salubong sa kanya ng isang investigador. We're doing everything we can. Nasaan ang anak ko? Dinsigaw ni Ricardo. Ang lamig at kontrol na laging bumabalot sa kanya ay biglang nawala. Ang natira ay ang dalisay na takot ng isang ama. Ayon kay Mr. Alejandro Mendoza, ang suspect ay ang bagong cleaner ninyo, si Valentina Ruiz. Tila nag-iwan siya nito sa kanyang kwarto. Iniabot ng pulis ang isang plastic bag na may lamang isang piraso ng papel, isang sulat. Ang mga letra ay magulo. Tila isinulat ng nagmamadali. Kung gusto mo pang makita ang anak mo, maghanda ka ng 10 milyon, pommilyon. Huwag kang tatawag ng pulis. Hintayin mo ang tawag ko. Nanginig ang kanyang mga kamao. 10 milyon. Pera. Ito pala ang kailangan ng babaeng yon. Isang babaeng pinapasok niya sa kanyang pamamahay. Binigyan ng tiwala. Pero isa palang ahas na handang manuklaw. Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na pinaghalong galit, sakit at desperasyon. Ang sakit ng pagkawala ng asawa ay muling bumalik. At ngayon, pinatungan pa ito ng takot na mawala rin ang kanyang anak. Bigla, pumasok sa kanyang isipan ang isang alaala. Nasa nursery sila ni Isabela. Karga-karga nito ang bagong silang na si Nicolas. Ang nangiti ni Isabela ay parang araw na nagbibigay liwanag sa buong kwarto. Ang gwapo ng anak natin, Ricardo. Sabi nito, promise me one thing. Kahit anong mangyari, poprotektahan mo siya. Hinalikan niya ang noo ng asawa. I promise my love. I will protect him with my life. Napapikit si Ricardo. Ang pangakong yon, bigo siya. I failed you, Isabela. Bulong niya sa hangin. Bigo ako sa anak natin. Minulat niya ang kanyang mga mata. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya matatakot. Gagalaw siya. Hahanapin niya ang babaeng iyon at pagbabayarin sa ginawa nito. Lumapit sa kanya ang isa sa mga tauhan niya. Dala ang 201 file ng mga empleyado. Sir, ito po ang impormasyon tungkol kay Valentina Ruiz. Kinuha niya ito at binuklat. At doon, nakita niya ang litrato ng babae. Isang simpleng 2x2 ID picture. Isang mukha na may malalaking mata na puno ng inosente? Hindi, isa itong maskara. Isang maskara na ginamit para lokohin silang lahat. Tinitigan niya ang litrato at sa kanyang isipan, ang mukha na iyon ay naging mukha ng isang demonyo. Hahanapin kita. Kahit saang sulok ka pa ng mundo magtago, babawiin ko ang anak ko. Ang malamig na hangin ng gabi ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Valentina. Mahigpit niyang niyakap ang maliit na katawan ni Nicolas na binalot niya sa isang kumot na nakuha niya mula sa nursery.
Ang init mula sa sanggol, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. "Baby, tahan na." Bulong niya habang marahang tinatapik ang likod nito. Nasa isang madilim na eskinita sila. Nagtatago sa likod ng malalaking basurahan. Bawat tunog ng sasakyan na dumaraan ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Bawat anino ay tila isang kalaban. Tumakas siya. Hindi niya alam kung paano niya nagawa. Ang tanging nagtulak sa kanya ay ang adrenaline at ang sigaw ng kanyang konsensya. Nang makita niyang papalapit na sina Leticia at Clara sa kwarto ni Nicholas, hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis siyang pumasok sa bintana ng nursery na nakalimutan nilang isara. Kinuha ang sanggol at tumalon palabas. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon. Dala-dala ang isang buhay na napakahalaga, palayo sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ngayon, sa gitna ng syudad na hindi natutulog, pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Wala siyang pera, maliban sa ilang baryang natira sa kanyang bulsa. Wala siyang cellphone, wala siyang plano. Ang tanging mayroon siya ay ang sanggol na ito at ang matibay na paniniwala na ginagawa niya ang tama. "Nay, patawad po." Hikbi niya sa hangin. "Kailangan kong gawin to. Hindi ko po kayang makita na may sinasaktang inosente." Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang terminal ng bus. Maraming tao, ngunit walang pumapansin sa kanya. Isa lang siyang anino sa karamihan. Umupo siya sa isang malamig na upuang metal sa isang sulok. Niyayakap si Nicholas para hindi ito ginawin. Ang iyak ng sanggol ay nagsimula na namang lumakas. Nagugutom na ito. Kinaapa ni Valentina ang kanyang bulsa, 20 pesos at ilang barya. Sapat lang para sa isang maliit na bote ng tubig. Pero hindi tubig ang kailangan ng bata. Napatingin siya sa isang maliit na 24-hour convenience store sa tapat ng terminal. Pinakamaingat sa buong buhay niya. Tumawid siya yan ng kalsada. Tinitiyak na ang mukha niya ay laging nakatago sa buhok niya o nakayuko. Pumasok siya sa loob at agad na hinanap ang aisle ng mga gamit para sa sanggol. Gatas. Diapers. Kinuha niya ang pinakamaliit na lata ng gatas at isang pakete ng diaper. Pagdating sa counter, inilapag niya ang mga ito. 185 pesos po lahat, ma'am. Nanghina siya. Ipinakita niya ang pera sa kanyang kamay. "Ito lang po ang pera ko." Tiningnan siya ng tindera mula ulo hanggang paa. "Pasensya na, ma'am. Kulang po talaga." Nagsimulang mag-init ang mga mata ni Valentina. "Pakiusap, miss. Para lang po sa baby. Gutom na po siya. Kahit yung gatas na lang." Marahil ay nakita ng tindera ang desperasyon sa kanyang mukha. Bumuntong hininga ito at kinuha ang pera niya. "Sige na nga. Pero sa susunod, siguraduhin mong may pera ka." "Salamat po. Maraming salamat po." Lumabas si Valentina na dala ang lata ng gatas. Kumakalam ang sarili niyang sikmura pero hindi niya ito ininda. Ang mahalaga ay si Nicholas. Humanap siya ng isang maliit na karinderya na pasara na at nakiusap ng maligamgam na tubig para itimpla ang gatas. Habang pinapanood niyang dumedede ang sanggol, isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Para siyang isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Nang hawakan niya ang noo ni Nicholas, naramdaman niyang mas mainit ito kaysa kanina. Nilalagnat ang bata dahil siguro sa lamig at sa pagod. Panic. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Valentina. Paano niya gagamutin ang isang sanggol sa gitna ng daan? Nagdasal siya. Nagdasal siya ng buong puso. "Diyos ko, tulungan niyo po kami. Huwag niyo po siyang pababayaan." Tila dininig ang kanyang panalangin. Sa kanyang paglalakad, nang walang direksyon, natanaw niya ang isang lumang simbahan. Sarado na ito,
Ngunit ang isa sa mga maliit na pinto sa gilid ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa loob, madilim at walang tao. Isang abandonadong simbahan. Ito na ang pinakaligtas na lugar na mahahanap niya sa ngayon. Pumasok sila. Ang amoy ng alikabok at mga lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Humanap siya ng isang lumang pwesto sa pinakasulok. Inilatag ang kumot at inihiga si Nicholas. Ginamit niya ang natirang tubig at ang sarili niyang panyo para basain at ipatong sa noo ng sanggol. Doon, sa harap ng altar na nababalutan ng dilim, magdamag niyang binantayan ang bata. Kinaumagahan, medyo bumaba na ang lagnat ni Nicholas. Ngunit alam ni Valentina na kailangan nila ng pagkain at malinis na tubig. Kailangan niyang lumabas. Iniwan niya si Nicholas na mahimbing na natutulog sa kanilang munting silungan at maingat na lumaba. May isang maliit na tindahan sa kanto. Habang bumibili siya ng tinapay at bote ng tubig, napatingin siya sa isang maliit na TV na nakasabit sa dingding ng tindahan. Isang news report ang palabas. Nakita niya ang larawan ng mansyon ng mga Mendoza at pagkatapos, nakita niya ang sarili niyang mukha. Ang kanyang 2x2 ID picture, pinalaki sa screen. Sa ilalim nito, isang malaking salita ang nakasulat. Isang salitang bumasag sa kanyang puso at nagpaguho ng kanyang buong mundo. Wanted. Kidnapper. Nabitawan niya ang hawak na tinapay. Nanlamig ang kanyang buong katawan at tila umikot ang kanyang paningin. Hindi lang siya isang takas. Sa mata ng buong bansa, isa na siyang kriminal. Ang opisina ni Ricardo sa mansyon ay naging isang war room. Mga mapa ng syudad ang nakalatag sa kanyang malaking mesa. 4 na cellphone ang nasa harap niya. Bawat isa ay para sa iba't ibang team ng mga private investigator na inupahan niya. Hindi siya natulog. Hindi siya kumain. Ang tanging nagpapagana sa kanya ay ang itim na kape at ang nag-aalab na galit. I-deploy lahat ng tauhan. Bawat eskinita, bawat terminal, bawat murang paupahan, halugugin ninyo. Utos niya sa kausap sa telepono. Gusto kong makita ang bawat CCTV footage sa paligid ng mansyon. Walang palalagpasin. Pagkababa ng tawag, pumasok ang hepe ng kanyang mga investigador. Isang dating pulis na nagngangalang Mr. Santos. Sir Ricardo, may nakuha na kaming initial background check sa suspect. Anong nalaman nyo? Mabilis na tanong ni Ricardo. Hindi inaalis ang tingin sa mapa. Malinis ang record niya, sir. Walang kahit anong kaso. Nakatapos ng high school, ulirang mag-aaral. Ang mga kapitbahay niya, iisa lang ang sinasabi. Si Valentina ay isang mabait at mapagmahal na anak. Buong buhay niya, ang tanging inisip lang niya ay ang kapakanan ng kanyang ina. Napatigil si Ricardo. Walang kahit anong record? Imposible. Ang isang taong kayang mag-kidnap ng sanggol para sa 10 milyon ay hindi maaring maging isang anghel. Wala po, sir. Bukod doon, nakausap namin ang doktor ng nanay niya. Dito na napatingin si Ricardo. Anong sabi ng doktor? Kailangan ng agarang heart operation ng nanay niya. Kritikal ang kondisyon. Ang halaga ng operasyon ay kalahating milyon. Kalahating milyon. Ang numerong yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ricardo. Nag-flashback sa kanyang isipan ang sulat na humihingi ng 10 milyon. Hindi tugma. Kung kailangan niya ng kalahating milyon, bakit siya hihingi ng 20 beses na mas malaki? Hindi ba't mas magiging mahirap lang ang negosasyon? Ang isang taong desperado para sa gamot ng ina ay dapat sanang humingi ng eksaktong halaga para mas mabilis itong makuha. May kung anong hindi tama. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Alejandro. Dala nito ang isang tasa ng kape. Ang mukha nito ay puno pa rin ng pag-aalala. Kuya, kailangan mo nang magpahinga. Hayaan mo na ang mga pulis at investigador na gumawa ng trabaho nila. Hindi ako pwedeng magpahinga hanggat hindi pa bumabalik si Nicholas. Matigas na sagot ni Ricardo.
habang minamasahe ang kanyang sentido. May balita na ba? Tanong ni Alejandro. Kailangan daw ng nanay niya ng ₱250,000 para sa operasyon. Nakita ni Ricardo ang pagbabago sa ekspresyon ng kapatid. Isang mabilis na kislap ng gulat bago ito napalitan ng awa. Kawawa naman, sabi ni Alejandro. Pero hindi yun sapat na dahilan para gawin niya ito. Ginagamit niya ang nanay niya para pagtakpan ang kasakiman niya. Malinaw na isa siyang halimaw. Hindi ko na alam, Alejandro, aminado ni Ricardo. May kung anong hindi nagtutugma. Lumapit si Alejandro at tinapik siya sa balikat. Kuya, naguguluhan ka lang dahil sa pagod at pag-aalala. Masyado kang malambot. Nakikita ng babaeng yun ang kabutihan mo at ginagamit niya yan laban sa'yo. Huwag kang magpadala sa drama niya. Isang kriminal siya na kumuha sa anak mo. Period. Tama si Alejandro. Siguro nga. Ang galit ay mas madaling maramdaman kaysa sa pagkalito. Ngunit nang makaalis na ang kanyang kapatid, hindi pa rin mapakali si Ricardo. May kung anong bumabagabag sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop at pinanood muli ang CCTV footage mula sa gabi ng insidente. Paulit-ulit. Ang pagdating niya, ang pagsalubong ni Alejandro, ang pag-iyak ni Leticia, ang paghahanap ng mga pulis. Ipinausin niya ang video sa eksaktong sandali na natagpuan ni Alejandro ang ransom note sa kwarto ni Valentina. Lahat ay nagulat, lahat ay nataranta. Pero si Leticia, zinoom in ni Ricardo ang mukha nito. Sa loob ng 1 segundo, bago pa man ito nagsimulang humagulgol, nakita niya ito. Isang mabilis na sulyap. Hindi sa sulat, kundi kay Alejandro. Isang sulyap na tila naghihintay ng hudyat. Isang sulyap na hindi para sa isang taong nagulat. Iyon ay sulyap ng isang taong kasabwat. Nanlamig ang dugo ni Ricardo. Bigla, tumunog ang isa sa mga cellphone na nasa mesa. Isang unregistered number. Sinagot niya ito at inilagay sa speaker mode. Sa sino to? Isang boses na binago ng computer ang sumagot. Walang emosyon, malamig. Kung gusto mong makita ang anak mo, pumunta ka sa abandonadong simbahan sa kanto ng Calle San Mateo. Mag-isa ka. Pagkatapos ay namatay ang linya. Napatayo si Ricardo. Calle San Mateo, alam niya ang lugar na yon. Isang lumang simbahan na matagal nang hindi ginagamit. Ang impormasyon ay malinaw. Masyadong malinaw. Ang tawag ay galing sa isang burner phone. Imposibleng i-trace. Lahat ng ito ay napakadali. Masyadong madali. Parang isang patibong. Ang abandonadong simbahan ay hindi naligtas. Alam iyon ni Valentina sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngayong ang mukha niya ay nasa lahat na ng balita. Anumang oras ay maaaring may makakilala sa kanya. Kailangan nila ng isang lugar kung saan hinding-hindi sila hahanapin ng sinuman. At isang lugar ang pumasok sa kanyang isipan. Isang lumang rest house. Matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng probinsya, malayo sa kabihasnan. Minsan na siyang isinama doon ng ahensya para sa isang general cleaning bago pa man siya permanenteng mapunta sa mansyon. Walang nakatira doon, walang nagbabantay. Ito ay isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon at ng pamilya Mendoza. Isang mahaba at nakakapagod na paglalakbay ang tiniis nila. Naglakad siya ng malayo, sumakay ng mga tricycle sa mga rutang hindi pamilyar, at laging tinitiyak na ang kanyang mukha at ang sanggol ay natatakpan. Ang natitirang pera mula sa kabutihang loob ng tindera ay halos maubos na. Nang sa wakas ay marating nila ang rest house, papalubog na ang araw. Ito ay isang malaking bahay na gawa sa kahoy na papaligiran ng matataas na damo. Ang pintura ay natutuklap na. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Para sa iba, ito ay isang nakakatakot na lugar. Pero para kay Valentina, ito ay isang santuaryo. Nahanap niya ang susi sa ilalim ng isang paso
kung saan ito laging itinatago. Sa kanyang pagpasok, ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Isinara niya ang pinto at sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, nakahinga siya ng maluwag. Ligtas sila. Sa ngayon, ginugol niya ang sumunod na oras sa pag-aayos. Nakahanap siya ng mga dilata sa kusina, mga lumang damit ng sanggol sa isang aparador, at nag-ipon ng tubig ulan para may mainom sila. Ang bahay ay puno ng mga alaala ng isang masayang pamilya, mga litrato ni Sir Ricardo at ng isang magandang babae na may matamis na ngiti, si Ma'am Isabella, na nakasabit sa mga pader. Gabi, mahimbing na natutulog si Nicolas sa isang lumang kama na nilagyan niya ng sapin. Pero si Valentina ay hindi mapakali. Masyadong malamig. Kailangan niya ng mas makapal na kumot. Naalala niya na may isang baul sa atik. Umakyat siya sa madilim at maalinsangang atik. Dala-dala ang isang kandila. Habang hinahanap niya ang baul, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng isang lumang kama, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Hindi ito mukhang luma. Tila sinadyang itinago. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, may isang maliit na diary na nababalutan ng balat at isang lumang modelo ng cellphone. Umupo si Valentina sa sahig na maalikabok at binuklat ang diary. Ang sulat kamay ay Pino at pambabae. Ang unang pahina ay may pangalan, Isabella Mendoza. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga unang pahina ay puno ng saya at pagmamahal. Ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, ang kanyang mga pangarap para kay Nicolas, at ang pagmamahal niya kay Ricardo. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, nag-iiba ang tono. October 12. Napansin ko na naman ang paraan ng pagtingin ni Alejandro sa akin. Puno ng inggit. Puno ng galit. Sinabi niya kay Ricardo na masyado raw akong maluho. Hindi totoo yon. Bakit niya kailangang siraan ako sa sarili kong asawa? October 25. Tinanong ako ni Alejandro tungkol sa mga shares ko sa kumpanya. Bakit niya gustong malaman? Sinabi ko sa kanya na lahat ng iyon ay para sa kinabukasan ni Nicolas. Ang nangiti niya pagkatapos ay nagbigay sa akin ng kilabot. November 5. Naririnig ko silang nag-aaway ni Ricardo. Tungkol sa pera. Laging tungkol sa pera. Sinisigawan ni Alejandro si Ricardo. Sinasabing siya dapat ang namamahala sa kumpanya. Nakakatakot ang kapatid niya. May kadiliman sa kanyang mga mata. Nanginginig ang mga kamay ni Valentina habang binabasa ang huling entry. November 15. Sigurado ako. May ginawa siya sa sasakyan ko. Kaninang umaga, dinala niya ito para daw sa check-up. Pagbalik sinabi niyang, okay na raw lahat. Pero kanina, habang pauwi ako, naramdaman kong kakaiba ang preno. Takot na takot ako, Ricardo. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Itatago ko itong diary at ang lumang cellphone ko kung saan walang makakahanap. May ire-record ako bilang ebidensya. Kung may mangyari man sa akin, alamin mo ang totoo. Huwag kang magtitiwala kay Alejandro. Pagkatapos noon, blanko na ang mga pahina. Nabitawan ni Valentina ang diary. Si Ma'am Isabella, hindi siya na-aksidente. Kinuha niya ang cellphone. Patay na ito. Kailangan niya ng charger. Naghalongkat siya sa mga lumang gamit at, sa awa ng Diyos, nakahanap siya ng isang luma ngunit gumaganang charger. Isinaksak niya ito. Pagkatapos ng ilang minuto, bumukas ang cellphone. Agad niyang hinanap ang voice recorder. May isang file doon. Ang PETSA. November 15. Ang araw bago ang aksidente. Pinindot niya ang play. Narinig niya ang nanginginig na boses ni Isabella. Puno ng takot. Ricardo, mahal ko. Kung pinapakinggan mo to, ibig sabihin, hindi na ako nakauwi ng ligtas. May kutob ako, Ricardo. Isang masamang kutob, si Alejandro.
May binabalak siyang masama. Nararamdaman ko, hindi ko alam kung ano, pero tungkol ito sa pera, sa kumpanya, sa lahat ng mayroon tayo. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mana ni Nicolas. At ang preno ng kotse ko, pakiusap, Ricardo, paimbestigahan mo. Huwag na huwag kang magtitiwala sa kanya. Protektahan mo ang anak natin. Pakiusap. Protektahan mo si Nicolas mula sa sarili mong kapatid. Isang malakas na kalabog mula sa labas ang biglang pumutol sa katahimikan. Napatalon si Valentina sa gulat. Pagkatapos, isang boses na pamilyar at puno ng galit ang umalingaw-ngaw sa labas ng bahay, pinalakas ng isang megaphone. Valentina Ruiz, alam naming nandyan ka. Napapaligiran ka na namin. Isuko mo ang sarili mo at ibalik mo ang anak ko. Boses ni Sir Ricardo. Nahanap nila siya. Mabilis na kumilos si Valentina. Itinago niya ang cellphone at ang diary sa loob ng kanyang damit. Nanginginig ang buong katawan niya, ngunit ang isip niya ay malinaw. Hindi na ito tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa paglalantad ng katotohanan. Tiningnan niya si Nicolas na nagising dahil sa ingay. Ngumiti siya sa bata, isang ngiting pilit at puno ng luha. Huwag kang mag-alala, baby. Poprotektahan kita. Narinig niya ang pagwasak sa pinto sa ibaba. Ang mga yabag ng maraming tao ay nagsimulang umakyat sa hagdanan. Papalapit na sila. Binuhat niya si Nicolas. Dinala niya ito palayo sa pinto ng attic, patungo sa isang maliit na bintana sa kabilang dulo. Wala na siyang pakialam kung mahuli siya. Ang mahalaga ay mailigtas niya ang ebidensya. Mailigtas niya ang buhay ni Nicolas mula sa tunay na halimaw. Nang bumukas ang pinto ng attic at pumasok ang liwanag mula sa mga flashlight ng pulis, humarap siya. Hinarap niya ang mga aninong papalapit, ang mga sigaw, ang mga akusasyon. At sa gitna ng lahat, nakita niya siya, si Sir Ricardo. Nakatayo sa harap, ang muka ay pinaghalong galit at sakit. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa gitna ng kaguluhan. Wala ng oras. Sir Ricardo, sigaw ni Valentina. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng desperasyon. Bago pa man makalapit ang mga pulis, gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, ibinato niya ang diary at ang lumang cellphone sa direksyon ni Ricardo. Lumapag ito malapit sa kanyang paanan. Basahin mo, sir. Alamin mo ang totoong demonyo sa buhay mo. Pagkatapos ng mga salitang yon, binitawan niya ang lahat ng paglaban. Niyakap niya ng mahigpit si Nicolas, habang ang mga pulis ay lumalapit upang kunin ang bata at pusasan ang kanyang mga kamay. Ang diary at ang cellphone ay bumagsak sa maalikabok na sahig, ilang pulgada lang mula sa kanyang mga paa. Ang sigaw ni Valentina ay umalingaw-ngaw pa rin sa loob ng attic. Isang sigaw na puno ng kakaibang timpla ng pag-asa at desperasyon. Alamin mo ang totoong demonyo sa buhay mo. Sa isang iglap, natigilan si Ricardo. Ang utak niya, na puno ng galit at plano kung paano niya pagbabayarin ang babae, ay biglang nablangko. Anong kalokohan ito? Isang huling, desperadong palabas mula sa isang kriminal na nahuli na? Hulihin siya! Sigaw ng hepe ng mga pulis. Nagsimulang kumilos ang mga unipormadong lalaki, papalapit kay Valentina. At iyon ang inaasahan ni Ricardo. Iyon ang gusto niya. Ang matapos na ang lahat ng ito. Ngunit hindi niya maialis ang kanyang mga mata sa eksenang nasa harap niya. Inaasahan niyang makita ang isang babaeng lalaban. Isang babaeng magpupumiglas, sisigaw ng mga pagbabanta o gagamitin ng bata bilang panangga. Inaasahan niyang makita ang isang halimaw. Pero hindi iyon ang nakita niya. Ang nakita niya ay si Valentina, na sa halip na lumaban ay mas lalo pang niyakap si Nicolas. Ikinubli niya ang mukha ng bata sa kanyang dibdib. Tila pinoprotektahan ito mula sa kaguluhan, mula sa mga flashlight, mula sa galit na nasa mga mata ng ama nito. Ang mukha ni Valentina ay basa ng luha, ngunit ang mga mata nito, ang mga mata nitong nakatitig ng diretso sa kanya,
ay walang bahid ng kasamaan. Ang nakita niya roon ay takot, pagod, at isang pakiusap. Isang tahimik na pakiusap na halos bumasag sa kanyang puso. At si Nicholas, hindi ito umiiyak sa takot. Nakakapit ito sa damit ni Valentina na para bang doon lang ito ligtas sa buong mundo. Hindi iyon ang kilos ng isang batang bihag. Iyon ay kilos ng isang batang nakahanap ng kanlungan. May mali. Ang buong eksena ay sumisigaw na may mali. Teka, sabi ni Ricardo, itinaas ang kanyang kamay. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigat. Sapat na para patigilin ang lahat ng nasa kwarto. Napahinto ang mga pulis, naghihintay ng kanyang susunod na utos. Dahan-dahan, yumuko si Ricardo. Nanginginig ang kamay niyang pinulot ang lumang diary at ang cellphone mula sa sahig. Ang pabalat ng diary ay luma na, ngunit ramdam niya ang bigat nito. Hindi lang sa timbang, kundi sa mga sikretong nilalaman nito. Tumingin siyang muli kay Valentina. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Umiling lang si Valentina. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Hindi na siya makapagsalita. Sir, kailangan na naming kunin ang bata at dalhin ang suspek. Sabi ng hepe ng pulis. Tumango si Ricardo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Valentina. Gawin niyo ang trabaho niyo sabi niya. Pero, dahan-dahan lang. Isang pulis ang maingat na kumuha kay Nicholas mula sa mga bisig ni Valentina. Sa unang pagkakataon, nagsimulang umiyak ang bata. Iniunat ang maliliit na kamay, pabalik sa babaeng inakala nilang kidnapper. Ang tunog ng yak na yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Ricardo. Agad niyang kinuha ang kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Andito na si Daddy. Shh! Andito na ako. Ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak si Nicholas, hinahanap ang kalinga ni Valentina. Habang pinoposasan ng isa pang pulis si Valentina, hindi ito pumalag. Hindi ito nagsalita. Tinalikuran na lang niya ang lahat at naglakad palabas. Ang mga balikat ay nakakuyom sa pagod at kabiguan. Naiwan si Ricardo sa gitna ng atik. Yakap ang kanyang umiiyak na anak. At hawak sa kabilang kamay ang isang diary at isang cellphone na maaaring maglaman ng katotohanang matagal na niyang kinalimutan. O katotohanang hindi niya alam na kailangan niyang hanapin. Ang binhi ng duda na itinanim sa kanyang isipan ilang araw na ang nakalipas ay biglang nagsimulang sumibol. At ang bunga nito ay isang nakakakilabot na takot. Paano kung nagkamali siya? Nasa loob si Ricardo ng kanyang sasakyan, nakaparada sa tapat ng istasyon ng pulis. Sa loob ng gusaling iyon, sa isang malamig na interrogation room, tinatanong si Valentina, ang babaeng inakala niyang demonyo. Si Nicholas ay ligtas na, natutulog sa pangangalaga ng kanyang pinagkakatiwalaang yaya sa mansyon. Dapat, sana, ay panatag na ang loob niya. Dapat sana ay masaya siya. Pero hindi. Isang mabigat na bato ang nakadagan sa kanyang dibdib. Ang huling sigaw ni Valentina at ang mga bagay na hawak niya ngayon ay hindi siya pinatatahimik. Tiningnan niya ang mga ito na nakapatong sa passenger seat. Ang lumang diary, ang lumang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dinadampot ang diary. Ang pabalat nito ay pamilyar. Regalo niya ito kay Isabela noong anibersaryo nila. Binuklat niya ito. Ang sulat kamay ng kanyang asawa, ang sulat kamay na kaya niyang kilalanin kahit nakapikit, ang sumalubong sa kanya. Nagsimula siyang magbasa. Bawat salita ay parang isang patalim na unti-unting bumabaon sa kanyang puso. Ang mga takot ni Isabela, ang mga hinala nito kay Alejandro, ang pagbabago sa preno ng sasakyan, ang pagmamakaawa na protektahan
si Nicolas. Hindi, hindi, hindi maaari. Nabitawan niya ang diary. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Pagkatapos, kinuha niya ang cellphone. Gamit ang nanginginig na daliri, pinindot niya ang play sa nag-iisang voice recording. Ricardo, mahal ko. Kung pinapakinggan mo to, ibig sabihin, hindi na ako nakauwi ng ligtas. Ang boses ng kanyang Isabela. Isang boses na 1 taon na niyang pinapangarap na marinig muli. Ngayon, naririnig na niya ito. Ngunit puno ito ng takot at babala. Protektahan mo ang anak natin mula sa sarili mong kapatid. Nang matapos ang recording, ang tanging naririnig na lang sa loob ng sasakyan ay ang sariling malakas na pintig ng puso ni Ricardo. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang hikbing 1 taon niyang pinigilan. Ang sakit na dulot ng pagkamatay ni Isabela ay bumalik. Ngunit ngayon, 10 beses na mas matindi. Dahil hindi na ito sakit ng pangungulila. Ito ay sakit ng katotohanan. Pinatay siya. Pinatay ang asawa niya. At ang gumawa noon ay ang sarili niyang kapatid. Ang taong lumaki kasama niya. Ang taong tinuring niyang kananang dugo. Umupo siya ng tuwid. Ang mga luha ay biglang natuyo. Ang sakit ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Isang galit. Kinuha niya ang isa sa kanyang mga cellphone at tinawagan ang pinagkakatiwalaan niyang imbestigador, si Mr. Santos. Santos, sabi niya, ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Kailangan ko ng pabor. At walang ibang dapat makaalam nito. I-delay mo ang interogasyon ni Valentina. Sabihin mong utos ko. Pagkatapos, pumunta ka. At ang team mo sa mansyon, magtago kayo. Mag-set up kayo ng audio recording sa sala. Siguraduhin niyong hindi kayo makikita o maririnig. Pero sir, gawin mo na lang ang sinabi ko. Putol ni Ricardo. Pagkababa ng tawag, huminga siya ng malalim at tinawagan ang numero na pinaka-kinamumuhian niya ngayon sa buong mundo. Sumagot ito sa unang ring. Kuya, may balita na ba? Nakaamin na ba ang babaeng yun? Ang boses ni Alejandro ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Alejandro? Sabi ni Ricardo, pinipilit na panatilihing normal ang kanyang boses. Nahanap na siya. At si Nicolas? Ligtas na siya. Salamat sa Diyos. Sabi ko naman sa'yo, Kuya, mahuhuli din ang demonyong yun. Ngumisi si Ricardo, isang ngisi na puno ng lason. Tama ka, Alejandro. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Isa siyang halimaw. Ano nang plano mo ngayon, Kuya? Umuwi ka na dito sa mansyon, sabi ni Ricardo. Kailangan nating mag-usap. Kailangan nating mag-celebrate. Pagkaraan ng 1 oras, nasa sala na si Ricardo. Nakaupo sa kanyang paboritong silyon, tahimik na naghihintay. Ang buong paligid ay nababalot ng katahimikan. Ngunit para kay Ricardo, ang hangin ay mabigat sa mga kasinungalingan at dugo. Bumukas ang pinto at pumasok si Alejandro. May malawak na ngiti sa labi. Ang ngiti ng isang taong nagtagumpay. Kuya, ang saya ko para sa'yo. Sa wakas, tapos na ang bangungot na ito. Tumayo si Ricardo. Lumapit siya sa bar at nagsali ng 2 baso ng mamahaling alak. Inabot niya ang isa kay Alejandro. Para sa pagbabalik ni Nicolas, sabi ni Ricardo, itinaas ang kanyang baso. Para sa pagbabalik ni Nicolas ulit ni Alejandro, nakangiti pa rin. Ngunit hindi uminom si Ricardo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baso sa mesa. Pagkatapos, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang lumang cellphone ni Isabela at ipinatong ito sa tabi ng baso. Nawala ang nangiti ni Alejandro. Napalitan ito ng pagkalito.
Ano yan? Isang bagay na naiwan ng babaeng yun. Malamig na sagot ni Ricardo. Pero ang laman nito ay isang boses mula sa nakaraan. Pakinggan natin para mas masaya ang celebration natin. Bago pa man makakilos si Alejandro, pinindot na ni Ricardo ang play. Ang takot na boses ni Isabela ay pumuno sa tahimik na sala. Nakita ni Ricardo ang pagbabago sa mukha ng kanyang kapatid. Ang pagkalito ay naging gulat. Ang gulat ay naging takot. At ang takot ay naging purong galit. Nang matapos ang recording, binitawan ni Alejandro ang kanyang baso. Bumagsak ito sa sahig at nabasag, kasabay ng pagkabasag ng kanyang maskara. Saan mo nakuha yan? Sigaw niya. Ang tunay niyang kulay ay lumabas na. Hindi na yan mahalaga. Kalmadong sabi ni Ricardo. Ang mahalaga ay narinig ko na ang totoo. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Tumawa si Alejandro, isang tawang baliw at puno ng pait. Oo, ako nga. At dapat lang sa kanya yon. Masyado siyang matalino. Masyado siyang mapakialam. Nakita niya kung ano talaga ang gusto ko. Nakita niya na ako ang mas karapat-dapat sa lahat ng ito, hindi ikaw. At si Nicolas? Tanong ni Ricardo. Ang bawat salita ay may bigat ng isang parusa. Ang sarili mong pamangkin, balak mo ring patayin? Bakit hindi? Umaling-aw ang boses ni Alejandro. Isa lang siyang sagabal. Habang buhay ang batang yan, anino mo pa rin ako. Laging si Ricardo ang magaling. Si Ricardo ang bida. Sawang-sawa na ako, kuya. Panahon ko na para maging hari. Habang sumisigaw si Alejandro at inilalabas ang lahat ng inggit at galit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon, alam ni Ricardo na naririnig ng mga pulis ang lahat. Biglang bumunot ng baril si Alejandro mula sa likod ng kanyang Amerikana. Itinutok niya ito kay Ricardo. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa kabaliwan. Pero bago ako maging hari, kailangan ko munang tapusin ang kwento mo. Isang taon na ang lumipas. Para sa iba, ito ay 365 araw lamang. Ngunit para kay Valentina at Ricardo, ito ay isang buong buhay. Isang buhay na puno ng paghilom, pagbabago, at pag-usbong ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Nakatayo si Valentina sa gitna ng isang entablado, suot ang isang itim na toga at may ngiting abot tainga. Hawak niya ang isang diploma sa kursong business management. Ang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot ay sa wakas, natupad na. Sa hanay ng mga manonood, nakita niya ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya ngayon. Ang kanyang ina, na ngayon ay malakas na at malusog, ay pumapalakpak habang may mga luha ng saya sa mga mata. Sa tabi nito, nakatayo si Ricardo. Buhat-buhat si Nicolas na masiglang iwinawagayway ang isang maliit na bandila. Ang mga mata nila ni Ricardo ay nagtagpo. Nginitian siya nito. Isang nangiti na hindi na malamig, hindi na malungkot. Isang nangiti na puno ng init at pagmamalaki. Isang ngiti na sa loob ng isang taon ay natutunan na niyang mahalin. Hindi naging madali ang lahat. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimula sa mga awkward na pag-uusap at mahahabang katahimikan. Ngunit linggo-linggo, dinadalaw siya ni Ricardo. Hindi bilang isang milyonaryo, kundi bilang si Ricardo lang. Dinadalhan niya ng pagkain ang nanay niya. Kinakausap niya si Valentina tungkol sa araw niya, sa mga problema sa kumpanya, sa mga bagong salita na natutunan ni Nicolas. Unti-unti, ang mga pader na itinayo ni Valentina sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Nakita niya ang tunay na Ricardo. Isang amang mapagmahal, isang lalaking marunong umamin sa pagkakamali, isang taong nasaktan din ng mundo, katulad niya. Siya ang nagudyok kay Valentina na bumalik sa pag-aaral. May talino ka, Valentina. Sabi nito isang araw. Huwag mong hayaang masayang yan. Hindi ito tulong. Isa itong investment dahil naniniwala ako sa'yo. At ngayon, ang investment na yon ay nagbunga na.
Pagkatapos ng seremonya, sinalubong siya ng tatlo. "Congratulations, anak," sabi ng kanyang ina. Niyakap siya ng mahigpit. "Proud na proud ako sa'yo." "Sabi ko sa'yo, kaya mo," nakangiting sabi ni Ricardo. Biglang iniabot ni Nicolas ang mga kamay nito kay Valentina. "Mama! Mama!" Kinuha niya ang bata at niyakap ito. Ang salitang mama ay hindi na lang isang pagkakamali. Ito na ang tawag sa kanya ng bata araw-araw. At sa bawat pagbigkas nito, isang kakaibang saya ang pumupuno sa kanyang puso. Kinahapunan, nagpunta sila sa isang parke para mag-celebrate. Isang simpleng picnic. Naglatag sila ng kumot sa ilalim ng isang malaking puno at kumain ng sandwich at prutas. Pinanood nila si Nicolas na masayang tumatakbo at hinahabol ang mga kalapati. Ang eksena ay simple, ordinaryo. Ngunit para sa kanila, ito ay perpekto. Habang naglalaro ang bata, naupo si Ricardo sa tabi ni Valentina. "Naaalala mo ba si Isabela?" Biglang tanong ni Ricardo. Natigilan si Valentina. Oo naman." Noon, kapag naiisip ko siya, puro sakit at pagsisisi ang nararamdaman ko. Pagpapatuloy ni Ricardo, nakatingin sa malayo. Pero ngayon, kapag naiisip ko siya, pasasalamat na. Pasasalamat dahil ibinigay niya sa akin si Nicolas. At dahil sa kanya, nakilala kita. Sa tingin ko, payapa na siya ngayon dahil alam niyang nasa mabuting mga kamay na ang anak namin. Ito ang unang pagkakataon na nabanggit niya si Isabela nang walang bahid ng pait. Alam ni Valentina na naghihilom na rin ang kanyang mga sugat. Tumingin si Ricardo sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at puno ng emosyon. "Valentina, sa loob ng 1 taon, hindi ka lang naging kaibigan. Naging liwanag ka sa madilim kong mundo. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala, kung paano muling ngumiti. Ikaw at si Nicolas, kayo ang pamilya ko." Bumilis ang tibok ng puso ni Valentina. Dahan-dahan, lumuhod si Ricardo sa kanyang harapan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang simpleng singsing na may kumikinang na bato. "Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay dahil pareho nating alam na hindi ganoon ang mundo," sabi niya. "Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Pero maipapangako ko sa iyo ang puso ko, ang katapatan ko, ang buhay ko. Valentina Ruiz. Papayag ka bang maging asawa ko? Papayag ka bang maging ina ni Nicolas, hindi lang sa tawag, kundi sa habang buhay?" Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Valentina. Hindi na ito luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Tumingin siya kay Ricardo, ang lalaking minahal niya, nang hindi niya namamalayan. Tumingin siya kay Nicolas, na tumatakbo pabalik sa kanila, nakangiti. Ang dating katulong, ang dating pugante. Ngayon, isang babaeng buo, isang babaeng minamahal. Tumango siya, hindi na makapagsalita. Isang tango na sumasagot sa lahat ng tanong. Isang tango na nagsisimula ng isang bagong kabanata. Isinuot ni Ricardo ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya. Sa di kalayuan, niyakap din ni Nicolas ang kanilang mga binti. Sa ilalim ng puno, sa gitna ng isang ordinaryong parke, 3 nasirang kaluluwa ang sa wakas ay naging isang buong pamilya. Ang kanilang bagong simula ay nagsimula na. 1 taon. 1 taon na ang lumipas. Para sa iba, ito ay 365 araw lamang. Ngunit para kay Valentina at Ricardo, ito ay isang buong buhay. Isang buhay na puno ng paghilom, pagbabago, at pag-usbong ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Nakatayo si Valentina sa gitna ng isang entablado. Suot ang isang itim na toga. Mahigpit ang hawak niya sa diploma.
na nasa kanyang kamay, isang piraso ng papel na sumisimbolo hindi lang sa pagtatapos ng pag-aaral, kundi sa pagtatapos ng luma niyang buhay. Habang tinatawag ang kanyang pangalan, ang palakpakan ng mga tao ay parang musika sa kanyang tainga. Mula sa entablado, hinanap ng kanyang mga mata ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya ngayon. Doon, sa ikatlong hanay, nakita niya ang kanyang ina. Malakas na ito at malusog, at sa mga mata nito ay may mga luha ng purong saya at pagmamalaki. Habang pumapalakpak ito, tila sinasabi nitong, "Anak, nagbunga na ang lahat ng sakripisyo mo." At sa tabi nito nakatayo si Ricardo. Buhat-buhat nito si Nicolas na masiglang iwinawagayway ang isang maliit na bandila. Hindi na malamig ang mga mata ni Ricardo. Hindi na ito puno ng lungkot. Ang mga mata niya ngayon ay puno ng init, paghanga, at isang emosyon na sa loob ng isang taon ay natutunan na niyang kilalanin at mahalin. Nginitian siya nito. Isang ngiti na para sa kanya lang. Hindi naging madali ang daan patungo rito. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimula sa mga awkward na pag-uusap. Linggo-linggo, binibisita sila ni Ricardo, hindi bilang isang milyonaryong amo, kundi bilang isang kaibigan. Kinukumusta niya ang nanay niya. Nagdadala ng mga laruan para kay Nicolas. At sa bawat pagbisita, unti-unting gumuho ang mga pader na itinayo ni Valentina sa paligid ng kanyang puso. Si Ricardo ang nag-udyok sa kanya na bumalik sa pag-aaral. "May talino ka, Valentina," sabi nito isang araw. "Huwag mong hayaang masayang yan. Hindi ito tulong. Isa itong investment dahil naniniwala ako sa'yo. At ngayon, ang investment na yon ay nagbunga na." Pagkatapos ng seremonya, sinalubong siya ng tatlo sa labas ng auditorium. "Congratulations, anak," sabi ng kanyang ina. Niyakap siya ng mahigpit. "Proud na proud ako sa'yo. Sabi ko sa'yo, kaya mo." Nakangiting sabi ni Ricardo. Ang boses niya ay malambing, walang bahid ng pagkaamo. Biglang iniabot ni Nicolas ang mga kamay nito kay Valentina. "Mama! Mama! Congrats!" Kinuha niya ang bata at niyakap ito ng mahigpit. Ang salitang mama ay hindi na lang isang pagkakamali. Ito na ang tawag sa kanya ng bata araw-araw. At sa bawat pagbigkas nito, isang kakaibang saya ang pumupuno sa kanyang puso. Para i-celebrate ang araw na yon, nagpunta sila sa isang parke. Isang simpleng picnic. Naglatag sila ng kumot sa ilalim ng isang malaking puno at pinagsaluhan ang mga sandwich at prutas na inihanda ng kanyang ina. Pinanood nila si Nicolas na masayang tumatakbo at hinahabol ang mga kalapati. Ang tawa nito ay malaya at masaya. Ang eksena ay simple, ordinaryo. Ngunit para kay Valentina, ito ay perpekto. Habang naglalaro ang bata, naupo si Ricardo sa tabi niya. Matagal silang natahimik, parehong pinapanood ang bata. "Naaalala mo ba si Isabella?" Biglang tanong ni Ricardo. Natigilan si Valentina. Oo naman. Noon, kapag naiisip ko siya, puro sakit at pagsisisi ang nararamdaman ko. Pagpapatuloy ni Ricardo, nakatingin sa malayo. Pero ngayon, kapag naiisip ko siya, pasasalamat na. Pasasalamat dahil ibinigay niya sa akin si Nicolas at dahil sa kanya, nakilala kita. Tumingin ito sa kanya. At sa pagkakataong ito, nakita ni Valentina ang buong kaluluwa ni Ricardo. Sa tingin ko, payapa na siya ngayon dahil alam niyang nasa mabuting mga kamay na ang anak namin. Ito ang unang pagkakataon na nabanggit niya si Isabella nang walang bahid ng pait. Alam ni Valentina na naghilom na rin ang kanyang mga sugat. "Valentina," sabi ni Ricardo, ang boses ay seryoso na ngayon. "Sa loob ng isang taon, hindi ka lang naging kaibigan. Naging liwanag ka sa madilim kong mundo. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala, kung paano muling ngumiti,
Ikaw at si Nicholas, kayo ang pamilya ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Valentina. Alam niya kung saan patungo ito. Dahan-dahan, lumuhod si Ricardo sa kanyang harapan, sa ibabaw ng kanilang picnic blanket. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang simpleng singsing na may kumikinang na bato. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay dahil pareho nating alam na hindi ganoon ang mundo. Sabi niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya sa emosyon. Pero maipapangako ko sa iyo ang puso ko, ang katapatan ko, ang buhay ko. Valentina Ruiz, papayag ka bang maging asawa ko? Papayag ka bang maging ina ni Nicholas? Hindi lang sa tawag, kundi sa habang buhay? Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Valentina. Hindi na ito luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Tumingin siya kay Ricardo, ang lalaking minahal niya, nang hindi niya namamalayan. Tumingin siya kay Nicholas, na sa sandaling iyon ay tumatakbo pabalik sa kanila, nakangiti. Ang dating katulong, ang dating pugante. Ngayon, isang babaeng buo, isang babaeng minamahal. Tumango siya, hindi na makapagsalita dahil sa sobrang emosyon. Isang tango na sumasagot sa lahat ng tanong. Isang tango na nagsisimula ng isang bagong kabanata. Isinuot ni Ricardo ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Sa di kalayuan, niyakap din ni Nicholas ang kanilang mga binti. Ang munting pamilya nila ay sa wakas ay buo na. Sa ilalim ng puno, sa gitna ng isang ordinaryong parke, 3 nasirang kaluluwa ang sa wakas ay naging isang kompletong pamilya. Ang kanilang bagong simula ay nagsimula na. Epilogo. Ang tahanan. Makalipas ang 2 taon. Ang pamilyar na amoy ng bagong timplang kape at mainit na sinangag ang unti-unting gumising sa diwa ni Valentina. Ngunit hindi iyon ang nagpangiti sa kanya. Iyon ay ang marahang halik sa kanyang pisngi. Good morning, Mommy. Isang maliit at matamis na boses ang bumulong sa kanyang tainga. Idinilat niya ang kanyang mga mata at sinalubong siya ng pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Ang maamong mukha ng 4 na taong gulang na si Nicholas. Ang mga mata nito ay kumikinang sa pagmamahal at sigla ng umaga. Good morning, anak ko, sagot ni Valentina. Ang boses ay malambing. Niyakap niya ang bata at pinupog ito ng halik sa pisngi na nagdulot ng malalakas at nakakahawang halakhak mula rito. Bumangon sila mula sa kama. Ang malawak na kwartong ito, na dati tila malamig at malungkot, ay puno na ngayon ng buhay at kulay. May mga drawing ni Nicholas na nakadikit sa pader, mga magugulong guhit ng 3 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang araw. Ang mga laruang kotse ay nakaparada sa gilid ng sahig. At sa bedside table, isang family picture ang nakatayo. Isang larawan mula sa kanilang kasal kung saan si Ricardo ay nakangiti ng malapad, si Valentina ay may mga luha ng saya, at si Nicholas sa gitna ay pumapalakpak. Habang bumababa sila sa grandiosong hagdanan, naalala pa ni Valentina ang unang araw niya rito. Ang takot at hiya na naramdaman niya habang nakayukong naglilinis. Ngayon, habang hawak ang kamay ng kanyang anak, ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa at pagmamay-ari. Hindi na ito mansyon ng mga Mendoza. Ito na ang kanilang tahanan. Naabutan nila si Ricardo sa kusina. Suot ang isang asul na apron habang abalang naghahanda ng almusal. Napangiti si Valentina. Ang dating suplado at laging seryosong CEO ay isa na ngayong hands-on na asawa at ama. Ang pagluluto ng almusal para sa kanila ang naging paborito nitong ritual tuwing umaga. Good morning, Mrs. Mendoza. Bati ni Ricardo. Lumapit sa kanya at binigyan siya ng isang mabilis ngunit matamis na halik sa labi. At good morning sa paborito kong business partner.
Tumawa si Valentina. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, hindi siya naging simpleng may bahay lang. Naging aktibo siyang kabahagi sa pamamahala ng kanilang mga negosyo. Sila ang nagtatag ng Isabella's Hope Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga pamilyang may mahal sa buhay na nangangailangan ng mamahaling tulong medikal, isang advokasiyang malapit sa kanyang puso. Mukhang masarap yan, sabi ni Valentina. Tinutukoy ang mga hotdog at itlog na niluluto ni Ricardo. Siyempre, sagot nito, kindat kay Nicholas. Para sa dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Habang kumakain sila sa mahabang hapagkainan, isang lugar na dati para'y puno ng tensyon at nakakabinging katahimikan, ngayon ay puno ng kwentuhan at tawanan. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa nalalapit na school fair ni Nicholas at ang bagong pamilyang natulungan ng kanilang foundation. Pagkatapos ng almusal, habang naghahanda sila para ihatid si Nicholas sa eskwela, niyakap ni Ricardo si Valentina mula sa likod habang nagliligpit ito ng mga pinagkainan. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Masaya ka ba? Bulong nito sa kanyang tainga. Humarap si Valentina. Ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg nito. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang asawa, mga matang puno na ngayon ng dalisay na pagmamahal at kapayapaan. Sa bawat paggising ko sa umaga na kasama ko kayo, sagot niya, ang boses ay puno ng katiyakan. Hindi lang ako masaya, buo ako. Sa bintana ng kusina, tanaw nila si Nicholas na masayang naglalaro sa malawak na hardin kasama ang kanilang bagong alagang aso, isang golden retriever na pinangalanan nilang Pag-asa. Ang hardin kung saan dati ay naglilinis si Valentina, puno ng pangamba at kawalan ng kasiguraduhan. Ngayon, ang lugar na yon, ang buong mansyon na ito, ay hindi na simbolo ng yaman o ng isang masakit na nakaraan. Ito na ang kanilang tahanan. Isang tahanan na itinayo, hindi sa semento at pera, kundi sa matibay na pundasyon ng pagpapatawad, pagtitiwala, at isang pag-ibig na napatunayang kayang baguhin ang pinakamadilim na tadhana. At dito nagtatapos ang kwento ng isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan, ngunit pinatatag ng katotohanan at pag-asa. Ang kwento ni Valentina, Ricardo, at Nicholas. Sa iyo, mahal naming tagapakinig, na sinamahan kami hanggang sa dulo ng paglalakbay na ito. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang pinakamabigat na eksena para sa akin ay ang gabi sa attic. Ang sandaling iyon kung saan si Valentina, yakap ang isang sanggol na hindi kanya, ay hinarap ang buong mundo na humuhusga sa kanya. Ramdam ko ang kanyang takot, ang kanyang kawalan ng pag-asa. At doon, naintindihan ko na ang tunay na katapangan ay hindi nagmumula sa kawalan ng takot, kundi sa pagpiling gawin ang tama sa kabila nito. Ang bawat kwento ay may pinagmumulan, at ang istoryang ito ay isinilang mula sa paniniwala na sa loob ng bawat isa sa atin, gaano man tayo kaliit o simple, ay may isang munting iilaw ng kabutihan. Isang ilaw na kayang magbigay liwanag sa pinakamadilim na gabi. Ito ay kwento ng pagpapatawad, ng paghilom, at ng pag-asang laging may naghihintay na bagong simula. At ngayon, iiwan ko sa iyo ang isang tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Valentina, sa gitna ng matinding pangangailangan, pipiliin mo rin bang gawin ang tama? Kahit na ang kapalit nito ay ang lahat-lahat sa iyo? Nais naming marinig ang iyong saloobin. Ibahagi mo sa amin ang iyong mga komento. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, isang simpleng pag-like at pag-share ay malaking tulong na upang maabot pa natin ang mas maraming puso. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat. Ang kwento ay isinulat ni Lost in Love.